Ma, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na di ka maalala ng sarili mong asawa. Umiyak na wika ni Sandra. Magtiwala ka, anak. Magtiwala ka. Wag na wag kang bibitaw sa Diyos. Paalala pa ni Madam Claudia. Tulungan mo ako, ma. Tulungan mo ako. Di ko to kayang mag-isa. Pakiusap niya pa sa kanyang biyanan. Oo, anak. Andito lang kami ng papa mo at ng nanay mo. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanatay, nalaman ni Aaron na buntis si Sandra. Ngunit hindi nito alam kung saan pupunta ang asawa dahil umalis na lang ito na walang paalam, kaya mas lalo siyang nag-aalala sa kanyang mag-ina. Finale. Maya-maya pa ay humahango si Jackie na lumapit sa kinaroroonan ni Aaron. Are you okay, Aaron? Ba't ang daming pulis? Nag-aalalang tanong ni Sandra. Why are you here? Takang-takang pagtatanong ni Aaron. Biglang nagbago ang mood ng lalaki nang makita nitong nandito na naman si Jackie na halos ayaw na naman siyang lubayan. Masama bang mag-alala sa'yo? She replied, na lalong ikinainis ni Aaron. May you excuse us? Sambit niya sa kausap na pulis at hinila ng babae palayo sa mga kapulisan. What do you like? Singhal ng lalaki. Di mo ba nakikita? Nagkakagulo-gulo na kami ng asawa ko. Hindi mo siya asawa. Sagot ni Jackie. Asawa ko siya. Can't you hear that? Sa papel at sa totoong buhay, balibaliktarin mo man ang mundo. Asawa ko siya. Paano ako? Paano tayo? Maluhaluhang tanong ni Jackie. Ikaw? Tayo? Nahibang ka na ba talaga? Walang ganun, Jackie. Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo? We are done. Matagal na. Ilang taon na yun. But you can't move on. Hindi ka ang mahal ko. Ilang beses mo ba gustong marinig sa akin yan para magising kang matagal na tayong wala? Galit na wika ni Aaron kay Jackie. Ganun lang ba kabilis na malimot mo ako? Naluluhang wika ni Jackie. Oo, simula nang ipagpalit mo ako sa best friend ko. So please, kung mahiya ka pa sa sarili mo at kung may respeto ka pa sa friendship na meron tayo, lubayan mo na ako. Uulitin ko, mahal ko ang asawa ko. At magkakaanak na kami. At kung papipiliin mo ako between you and her, I will definitely choose her. Matigas na sagot ni Aaron. Pagsisihan mong hindi mo ako pinili, Aaron. Hagulol ni Jackie sa palayong lalaki. Hinawakan pa niya ito sa braso para pigilan ang tuluyang paglisan. Alam mo ba kung anong pinagsisihan ko? Ang isiping pwede pa akong magbuhay binata matapos namin ikasal. Akala ko dun ako masaya. Akala ko yun ang gusto ko. Kung nanatili ako sa tabi niya, we would not curse our paths again. He removed the woman's hand from his arm. Pinatawad kita nang niloko mo ako. Patawarin mo ako kung pakiramdam mo. Nilimot kita. Intindihin mo din sana na may mahal akong iba at hindi na ikaw iyon. He went away without a glance at Jackie. Jackie was seething with anger. She couldn't bear the thought of Aaron's family coming together while she was left in tears. She had to get rid of her at determinado siya dito. Pinahanap niyang tinuturing na karibal at nang makita niya ito ay tsaka siya bumuo ng maitim na balak. Hinawakan niyang manibela ng mahigpit habang titig na titig sa naglalakad na si Sandra sa kalsada. Magandang pagkakangiti ng babae na itinuturing na karibal at maayos pa ding postura. Halatang maganda pa din ito at hindi napabayaan ng sarili makalipas ang ilang buwan ng pagkawala nito. Mas lalong nagngingit-ngit sa gigil si Jackie nang makitang hindi miserable ang babae. Why didn't you just disappear for good? Jackie muttered through gritted teeth, her gaze fixated on Sandra from inside the car. Tumungo ang kanyang paningin sa tiyan ng babae kung saan visible ng umbok nito. Akong dapat nagdadala ng anak ni Aaron
At hindi ikaw. Namumula ang mga mata nito habang nagbabadya ng pagluha. Sinimulan niya ng paandarin ng sasakyan nang may kabilisan para banggay ng buntis na si Sandra. Hindi ako papayag na makita ka pa ni Aaron. Sigaw pa ni Jackie. But she was wrong. Sa bilis ng pagpapatakbo niya, kitang-kita ni Jackie ang isang pamilyar na figurang humarang at iniligtas ng buntis na babae. Gulat na gulat si Jackie at pilit niyang kinokontrol ang manibela at ang brake ng sasakyan, ngunit di niya na ito mapigilan. She was out of control at gagawang-giwang ng pag-drive niya ng sinasakyang kotse hanggang sumalpok ito sa paggalakas-lakas sa poste ng kuryente at tumaob. Rinig na rinig ni Jackie ang mga sigawan ng mga tao sa paligid. Kaliwat kanan ang pagdating ng mga taong nagkakagulo at ang matunog na pagsirena ng mga sasakyan. Pinilit niyang lumabas sa dugong-dugo na sasakyan niya, ngunit di niya magawa. Ipit ang kanyang mga paa at tila ba namamanhid ang mga ito. "Please, help me," usal niya. Mausok ang paligid pero natatanaw pa ni Jackie ang likod ng kanyang kotse. Malinaw pa sa kanyang lahat. "Aaron?" Nang maanigan ng lalaking nakahandusay at duguan habang nag-hysterical naman ang buntis na si Sandra sa paghingi ng tulong. "Iligtas niyo ang asawa ko! Iligtas niyo ang asawa ko!" Paulit-ulit na sigaw ng buntis na babae. Jackie smirk. Pilit niyang idinidilat ang mga mata. Ngunit hindi na makontrol ito ni Jackie. Unti-unti nang pumipikit ang mga ito. Nanghina na rin siya. At nadadama niyang may mainit-init na likidong dumadaloy mula sa bahagi ng kanyang ulo. She groaned softly in pain. "I'm so sorry." Ang huling namutawi sa bibig ng dalaga bago pa siya mawala ng tuluyan ng ulirat. Iginala ni Aaron ang paningin sa paligid ng dahan-dahan nitong makadilat mula sa pagkakahiga ng ilang linggo. Masakit pa din ang kanyang ulo, and according sa mga doctors niya ay he is recovering from coma. Halos araw-araw ay nagnonoben ng ina nito at si Sandra sa chapel ng hospital at sa kung saang-saang simbahan. Magising lamang ang nag-iisang anak na lalaki. "Anak," bungad ang sariling ina nang makitang dumilat ng anak niyang lalaki. Patuloy ang paghalik nito sa buong mukha ng kanyang uniko iho. "Salamat at gising ka na. Anong nararamdaman mo? Anong masakit sa'yo?" Sunod-sunod na tanong ni Madam Claudia. Ang lahat ay nag-aabang sa pagkakataong ito at di mapigilan ng mga magulang ni Aaron ang maluwa sa pagsagot ng may kapal sa pagbibigay ng isa pang buhay sa piloto. Maliwanag ang paligid para kay Aaron, kaya di niya gaano na aninagan ang mukha ng mga naroroon. Pero alam niyang mga mahalagang taong mga nasa loob ng kwartong iyon. "Ma? Pa?" Pagkukumpirma ni Aaron sa mga nakikita niya. "Oo, anak. Nandito kami." Pagkumpirma ni Madam Claudia habang di mapigil ang pag-agos ng likido sa kanyang mga mata at pagsinghot dala ng pag-iyak. "Sino siya?" Wala sa loob na pagtatanong ni Aaron. Sa magulang na tinatanong ay si Sandra. Dahan-dahang lumapit si Sandra sa asawa. Gustong-gusto niyang yakapin ito ngunit kabilin-bilinan ng doktor na huwag itong bibiglain dahil madami raw ang maaring side effects ng aksidenteng yun. Hinawakan na lamang ni Sandra ang palad ng asawa at pinisil-pisil. She couldn't contain her feelings. Buhay na buhay ang asawa niya. Pilit siya nitong tinititigan at inaalala. Walang mahugot na salita si Sandra sa asawa. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Gumiti si Aaron na ikinagalak naman ni Sandra. Hinawakan siya nito sa mukha ng lalaki ng dahan-dahan. "Maganda ka pa din," puri ni Aaron, at para bang nabunutan ng tinik ang lahat. "Kamusta, Jackie?" Patuloy na pakikipag-usap sa kanya ni Aaron. Tila ba para siyang tinarakan ng punyal sa dibdib ng paulit-ulit. Naramdaman ni Sandra ang pagsaklob ng langit at lupa sa kanya. Hindi siya naaalala ng asawa. Pinipigil niyang pag-agos ng luha niya ng oras na iyon. Pinisil ni Madam Claudia ang kanyang kamay at tumango na lamang na para bang nagsasabing hayaan mo na. Nangyari ng kinakatakutan nilang lahat.
Pilit na ngumiti si Sandra sa asawa at pilit na binabalanse ang sarili. She did not want to break down. Okay lang. Eto, bundat. Pabiro niyang sagot kahit garagal ng kanyang boses. Ang saya-saya ko. Gising ka na. Sobrang saya ko. Salamat andito ka. Sagot ni Aaron. Magpahinga ka na kaya uli anak. Mas kailangan mo magpahinga. Putol ng ina dito. Nagkaroon ng pagkakataon si Sandra na bumitaw sa asawa. Tuluyan nang tumalikod dito sa dating kababata dahil hindi niya matagalan ang makitang ganun ang kalagayan ng asawa niya. Hindi rin matanggap ng ego niya na tawagin siya nito sa pangalan ng taong halos pumatay sa kanilang mag-ina at sa asawa. Bumuhos ng tuluyan ng kanyang mga luwas sa loob ng banyo at doon ay nagkulong. Sandra, anak. Panimula ni Madam Claudia nang kumatok ito sa pintuan. Agara naman siyang niyakap ng mother-in-law niya nang pagbuksan nito. Tatandaan mo Sandra, isa ito sa mga bagay na dapat mo tiisin para sa inyo at para sa inyong pamilya. Napahagulo lalo si Sandra habang paupo sa toilet bowl na naroroon. Ma, ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit na hindi ka maalala ng sarili mong asawa. Magtiwala ka anak. Magtiwala ka. Wag na wag kang bibitaw sa Diyos. Paalala pa ni Madam Claudia dito. Tulungan mo ako ma. Tulungan mo ako. Di ko to kayang mag-isa. Pakiusap pa niya sa biyanan. Oo anak, andito lang kami ng papa mo at ng nanay mo. Aaron had amnesia and Sandra had to deal with it. She had no choice. Pagbalik-balik na rin man ang mundo, siya pa din ang totoong asawa. Jackie. Pagtawag ni Aaron kay Sandra, naalanganin namang nilingon nito. Oh, ilang araw kang nandito sa akin. Di ka ba hinahanap ng best friend ko? Wala na kami. Pinagpalit ako sa ex-girlfriend niya. Mapait na pagsagot ni Sandra. E paano yung pinagbubuntis mo? He stared at him. Wag mong problemahin yun. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Pagbibiro ni Sandra. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magpapanggap sa ganitong sitwasyon. Hindi niya mahawakan ng matagal ang asawa dahil iwas din ito sa kanya. Habang nagpapagaling ang totoong Jackie sa loob ng mental institution, ito naman siya. Sukang-suka na siya sa pagpanggap bilang si Jackie. Take it easy anak. Unti-untiin natin si Aaron. Sasabihin din natin sa kanyang lahat ng nangyari. Hindi makakatulong sa kanya kung sasabihin natin ang lahat sa ngayon. Hindi rin tatanggapin ng utak niya yon dahil wala siyang natatandaan. Pakiusap ng parent-in-law niya. Malaya sa hinagap niyang darating siya sa ganitong pagkakataon. Ngunit mas gugusto niya ito at mas kakayanin niya ang magpanggap na lamang pansamantala kaysa tuluyang mawala ang pinakamamahal na asawa. Kahit ang kapalit pa nito ay ang mahalin siya ng lalaki sa katauhan ni Jackie. Ha 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 ha. Halakak ni Aaron na minsan mapagkwentuhan nila ang mga bagay na natatandaan nila. Uhugin yun eh. At malakas pa itong humalakhak sa harapan niya. Sino? Nang di mawari ni Sandra kung ano bang pinag-usapan nilang dalawa at kung sinong tinutukoy ni Aaron. Si Sandra, uhugin ka ako. Manang pa. Napalunok man ang sunod-sunod si Sandra sa narinig. Pinamulaan siya ng mukha sa narinig mula sa asawa. Hindi niya akalaing sa dinami-dami ng maalala ng kababatay, ito pa. Ganun lang ba talaga siya sa kababata? Isang uhugin, madumi at manang sa paningin niya. Huy, grabe ka naman. Pagtapik pa niya rito. Kababata mo yun. Isa pa mga bata pa kayo nun. Malamang maganda na siya ngayon. Di tayo sure dyan. Biro pa nito pabalik. Ganun ba siya kapangit para sa'yo? Pagkukumpirma ni Sandra kay Aaron, pinilit niyang maging normal at inihanda niya ang sarili sa sagot ng lalaki. Crush ko yun nung mga bata pa kami. First love ko siya and greatest love ko. May pait sa boses ni Aaron. Malungkot ang mga salitang binigkas niya.
Nabigla si Sandra sa tinura ng lalaki. Nagbibiro ba to? Tinitigan niya ang kababata, ngunit walang bakas ng pagbibiro ang lalaki. Talaga ba? Bakit parang ang lungkot mo? May bigat sa damdamin ni Sandra sa tanong na yon. Baka kasi di niya ako magustuhan kasi mayaman kami. Natakot akong ma-reject niya lalo at espesyal siya sa lahat. Gusto mo ba siya? Anya. Mahal na mahal ko siya, Jackie. Pero may mga bagay na dapat hanggang doon na lang. At di na pwedeng ipaglaban. Hindi na kayanan ni Sandra ang masalitang yan mula sa asawa. Hindi niya akalaing may tinatagong pagtingin sa kanyang lalaki. At ang pinakamasakit pa nun ay hindi naman niya magawang guluhin pang isip nito. Tumalikod siya. At kunway, nag-aasikaso ng makakain ng binata. Kung maaari lang, kung pwede lang, magpapakilala niya siya rito. Pero paano? Hindi niya rin malaman kung ano at paano ang dapat gawin. Ikaw, Jackie, anong kaya mong isakripisyo sa taong mahal mo? Pagpapatuloy pa ni Aaron. Lumingon si Sandra sa asawa. Ang magpanggap. With bitterness. Ang magpanggap na okay ka kahit hindi. At ang magpanggap na di mo na mahal ang taong pinakamamahal mo. Napabuntong hininga pa ito. She changed her mood. Uy, may hirap yun ah. Di lahat kayang gawin yun. At paulit-ulit niyang pinikit-pikit ang mga mata upang matuyo ito agad at wag pamuan ng luha. Paano kung he had a doubt na ituloy ang sasabihin pa nito? Paano kung? Tanong ni Sandra. Jackie, alam mo ayaw ko ng rejection, di ba? Pati una ni Aaron. Hindi makakibo si Sandra sa sinabi ng asawa. Hindi niya alam kung saan patutungang usapan na iyon. I want to marry you, Jackie. Walang kagatol-gatol na sinabi ni Aaron. Para sa batang dinadala mo. Aaron, hindi mo kailangang gawin yan. Napatigagal siya sa narinig. Mahal kita. Ramdam ko. Hayaan mo akong tumayong ama ng anak mo. Para bang mas lalong nadurog ang kalooban ni Sandra sa narinig. Gusto niyang magsusumigaw, magalit, magwala. Pero nanaig ang pag-intindi at pagmamahal niya sa lalaking kaharap niya ngayon. Ako nga ba talagang totoong mahal mo, Aaron? O si Jackie pa din ang laman ng puso mo? Gusto niyang kumprontahin ng asawa. Tanungin, gusto niyang maging totoo sa nararamdaman niya. Kahit ngayon lang, pero di niya magawa. Mahigpit na pinaalalahanin siya ng doktor. Aaron has memory distortion. Medyo complicated ang situation ni Mr. Franco. Kahit na anong mangyari. Let Aaron remembers things on his own. Hindi natin pwedeng ipilit na ipaalala sa kanya ang mga bagay na hindi niya kayang iproseso. Avoid argument as well na makakagulo sa utak niya. We can force him to remember everything in a snap of a finger. And I know, malaking sakripisyo ito sa part mo, Miss Sandra. Let him to remember you in a natural way. Pwede nating expose siya sa mga bagay na nag-i-exist na between you and him para mas mapadali. Gaano katagal tong ganitong sitwasyon namin, Doc? Tanong ni Sandra. Sad to say, no one knows. Patience lang ang need mo, Miss Sandra. At ngayon, ito na lamang ang isiping daladala ni Sandra magpahanggang ngayon. Na isang araw, darating din ang araw na malayang sasabihin sa harap ni Aaron na siya si Sandra. Patuloy niyang pinanghawakan ng pag-asang bumalik ang lahat sa normal at di niya kailangang magtago sa katauhan ni Jackie. Sa ikalawang pagkakataon lumakad na naman si Sandra sa aisle ng simbahan na nakaputing trahe de boda. Katulad ng una, magharbong kasal, ang pinagkaiba lang, mas masakit ngayon tanggapin ang mga pangyayari. Wala nang mas masakit pa sa katotohanang pakakasalan ka bilang Jackie. Nagmistula siyang isang robot na ginawang regular event ang pagpapakasal anytime. Hindi sapat na malaman niyang siyang mahal ni Aaron. Hindi sapat na ikakasal siya sa katauhan ni Jackie. Gusto niyang bumalik ang lahat sa normal. Ang alaala na binuo nila at buuin nilang dalawa ni Aaron. Ikaw, Jackie, tinatanggap mo ba si Aaron bilang iyong kabiyak sang-ayon ka ba sa batas na inaatas ng ating simbahan? Opo, Father. Aaron,
Tinatanggap mo ba si Jackie bilang iyong kabiyak ng sang-ayon sa batas na inaatas ng ating simbahan? Father, hindi po ako magpapakasal kay Jackie. At para bang sa pelikula na nagbulungan ng mga taong bisita, kanya-kanyang kumpulan at tanungan. Ano naman to? Napatulala ng tuluyan si Sandra sa narinig. Ngayon naman ay nagbagong isip ng lalaking to. Tila naman hid ang buong katawan niya. Muling tumingin si Aaron kay Sandra. Natulala pa din. Magpasang hanggang ngayon. Itinaas ni Aaron ang belo ng asawa at hinawakan ng magkabilang pisngi ng babae. Namuang mga luha sa mata ni Aaron sa di malamang dahilan. Litong-lito na si Sandra sa nangyayari. Bakit ka umiiyak, Aaron? Gusto niyang magtanong pero tikom pa ang kanyang mga labi. Malimot ka man ang isip ko. Hinding-hindi ka malilimutan ng puso ko. Naaalala na kita. At tumulo ng tuluyan ang maluhang inipon sa mga mata ng batang Franco. Her eyes became watery as she held back her tears. Ito na atang pinakamaligayang araw ni Sandra. Hinagka ni Aaron si Sandra sa noon nito. Ikaw lang nag-iisa kong asawa. Patuloy pa nito. Hindi na napigilan ni Sandra ang bagyong emosyon na namumuo kanina pa sa kanya. Bumuhos ang kanyang mga luha at napaakap sa lalaki. Aaron, ang tanging nausal niya. Father, ikasal niyo ako muli kay Sandra. Gusto kong makasal sa babaeng to ng paulit-ulit. Pakiusap niya sa pare. Tumingin si Aaron sa ina na kanina pa umiyak ng tuloy-tuloy. Bumigas ito ng I love you nang walang tunog nang magtamang kanilang mga paningin. Muling yumakap ang piloto sa pinakamamahal na babae. Mahal na mahal kita, Sandra. I am so sorry kung need mong dumaan sa ganitong sitwasyon. Panay-iling na lang ang ginawa ni Sandra sa paghingi ng kapatawaran ng lalaki. Aaron, ang tangi na lamang nasabi ni Sandra habang patuloy ang pag-agos ng tubig sa kanyang mga mata, dala ng kasiyahan at kapanatagan ng oras na yon. Masayang lahat ng marinig ang famous line ng pari sa simbahan. Shumino kiss the bride. Nagpalakpakan ang mga bisita at ang mga naroon. Napapikit si Sandra sa halik na yon mula sa pilotong kababata. She felt the tenderness of that red lips of him. Malambot ang mga iyon na dumampi sa kanyang mga labi. Matapos siyang halikan ng lalaki ay niyakap siya nito ng pagkahigpit-higpit at ang lahat ay tila parang kinilig. I am now married. At pinakita ni Aaron ang kanyang singsing sa lahat. To the most beautiful bride. Patuloy nito. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.